Kapag si Bryce nagsoli ng nakaw, tahimik si Rodante Marcoleta. Pero nang si Diskaya ang pagsusuliin, bigla na lang iyak ng iyak. Magkano ba ang pinaghahatian dito, Senator Rodante Marcoleta? Mga kababayan, tandaan natin ito. Mas mataas ang boses ng taong bayan kaysa sa nakasulat sa papel sa saligan batas. Dahil ang saligan batas ay produkto lamang ng panulat ng tao. Ngunit ang tinig ng sambayanan ay mismong pinagkukuwanan ng kapangyarihan ng gobyerno. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan ay hindi ang Senado, hindi ang Malacanang, kung hindi ang taong bayan mismo. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. At dito, tama si Senator Rafi Tulfo at Erwin Tulfo sa kanilang paninindigan. Kapag ang bayan ay nananawagan ng hustisya laban sa mga mandarambong, yan ang dapat unahin. Ang kagustuhan ng taong bayan na mabawi ang ninakaw ng mga kontraktor katulad ni Diskaya, o ang kagustuhan ng isang senador na tila inappoint ni Satanas upang magsabog ng katangahan at hadlangan ng hustisya sa Senado. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang kasaysayan nang si Bryce ay nagsoli ng ilan sa kanyang kinulimbak. Wala tayong narinig na pagtutol kay Senator Rodante Marcoleta. Tahimik, walang iyakan. Pero nang si Diskaya naman ang inutusan na magsoli ng kanilang nakaw, bigla na lang iyak ng iyak itong tinaguriang senador ni Satanas. Dito pumapasok ang matinding tanong ng taong bayan. Magkano ang bigayan sa grupo nila Diskaya na wala sa grupo nila Bryce? Kung totoong pantay ang hustisya, bakit nagkakaroon ng double standard? Bakit kapag ibang grupo, mabilis ang pagtanggap ni Marcoleta? Pero kapag Diskaya, bigla na lang may hadlang at pag-iyak. Senator Rodante Marcoleta, sa bawat kilos mo, malinaw na ipinapakita mong hindi interes ng taong bayan ang iyong pinoprotektahan. Kung hindi interes ng mga makapangyarihan kontraktor, ang ganitong klaseng asal ay hindi lamang kabubuhan, kung hindi taasan pagtataksil sa mandato ng taong bayan. Tandaan nyo, hindi kayo inuluklok dyan para maging tagapagtanggol ng mga mandarambong, kung hindi para maging tinig ng sambayanan. Mga kababayan, huwag kayong magpalinlang. Ang tunay na batas ay ang tinig ng bayan. At sa isyong ito, tama si Senator Rafi Tulfo at Erwin Tulfo. Ang boses ng tao dapat manaig, hindi ang iyakan ng isang senador na alipin ng mga magnanakaw.